Allah subhanahu wa ta'ala said that we created you from one male and one female, O mankind. We created you from one male and one female and made you into nations and tribes to know each other, to identify each other. Surely the most honorable with Allah is the one who is most fearful to Allah. So sabi ng Allah sa Quran na, o mga tao, likha sa inyo lahat sa galing sa isang lalaki, galing sa isang babae. Sino yung isang lalaki? Si Adam, Prophet Adam. At sino yung isang babae? Si Hawa or Eva. At gawa siya na Allah yung mga iba-ibang lahi, iba-ibang tribo, iba-ibang tao dahil para nang mag-identify sino yung tao na ito na halimbawa may isang tao pangalan ni Abdullah, paano identify ano Abdullah? Abdullah Chinese, Abdullah Japanese, Abdullah American, Abdullah African, Abdullah Asian, Abdullah European, or Abdullah Maranao, or Abdullah Tagalog, Abdullah Bisaya. So yung mga lahi, yung mga para sa identification lang, hindi para sa mayabang na sabi ako special creation, ako yung lahi ko mataas or yung bansa ko mataas or yung nationality ko mataas or yung lengguwahe ko mataas. Wala. Pantay lahat ng tao. Kahit dahil lahat ng tao galing sa isang lalaki, galing sa isang babae. Si lalaki, si Adam, Prophet Adam, yung babae, yung asawa niya, Eva or Hawa we call him. So paano yung kung galing sa lahat ng tao galing sa isang lalaki, isang babae, so lahat ng tao magkapatid. Lahat ng tao one origin. So hindi pwede sabihin na isang kapatid mababa, isang kapatid mataas dahil hindi pwede dahil nasa galing sa isang lalaki, isang babae, isang ama, isang ina. So lahat ng tao kahit taga Philippines, taga Amerika, taga Japan, China, Saudi Arabia, Pakistan, India, Africa, Europe, Asia, Australia, kahit saan ba yung tao, lahat ng tao pare-parehos. Kahit iba-ibang kulay, iba-ibang lingwa, iba-ibang nationality, or iba-ibang citizenship, lahat ng tao, isa lang, lahat ng tao pantay. Okay. So, yung ito yung versikulo ng Quran na, O mankind, we created you from one male and one female. Ito yung verse na yon ng tanggal na lahat ng racism. Wala na racism sa mundo. Kung nasumunod na tao na ito na versikulo ng Quran sa Suratul Hujurat, surah number 15, surah number 51, 49, and then verse number 10. Surah number 49, verse number 10. All kind of racism can be eliminated. Dahil lahat ng tao sa iba-ibang bangsa, iba-ibang lingwa, iba-ibang lahi, isa lang sila dahil isang ama, isang ina. Lahat ng tao nasa mundo kapatid, magkapatid, brothers and sisters in humanity. We have a more superior fraternity which is brotherhood in faith. Innamal mu'minuna ikhwa. Surely, yung mga pananampalataya na isang Diyos, Allah, sila na magkapatid. So that's a different kind of brotherhood which is more stronger brotherhood. But biologically, physically, lahat ng tao sa mundo magkapatid. And now I'll add something very special here tungkol sa Pilipinas. Yung Philippines, na bansa na yun na pinakaunang religion dito, Islam. Yung katulad si Maktoum Sharif, galing sa Arabia, dalang Islam dito. Wala pang Kastila dati, wala pang Spanish. Kahit isang Christian wala dito sa bansa na ito. Yung pinakaunang Christian na dumating 400 years ago, si Ferdinand Magellan, galing Spain. Pinatay sa kanya si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu isang Muslim, Dato Kalipula. Lampas na yung patay na si Magellan, hindi babalik yung mga Spanish hanggang sa 42 years. Lampas ng 42 years, dumating si Legazpi, tapos sakop niya na yung lugar sa Panay Island, Iloilo, Bisaya. At tanong niya, galing kay Spain yung hari, King Philip, na pinadala ng decree na yung tao na yung sakop na yon, yung lugar na sakop na yon, maging last is last Filipinas. Yung mga island sakop ng King Philip. At yung tawag nila, Filipino. Ano ibig sabihin ng Filipino? Alipino ng King Philip. So yan, hindi maganda. Tapos yung lahi nila gagawin ng mga Spanish na lahi ng bansa dito, na sabi nila brown lahi o brown race. Wala na sa mundo brown race. There is no brown race in the world. Bakit maging brown race dito sa Pilipinas? Wala nang brown lahi na kuyamanggi or brown race. Wala na existing sa mundo. Ano mga lahi ito? Arabs or example, Indians or Chinese or Japanese or Caucasian yung mga white people like Europe and America, the Caucasian. Wala na yung lahi na brown lahi. Yung lahi ng tao dito sa Pilipinas, yung mabansa,
Anong yung tunay na lahi dito? Yung basic race, Malay. Yung Philippine, Malaysia, Indonesia, isang lahi lang. Anong lahi nila lahat? Malay. Yung Malay, yun ng authentic lahi na Malay. So yung tunay na lahi ng taga-Philippine tao, hindi yung Filipino, dahil Filipino galing sa King Philip, Spain, hari ng Kastila, King Philip. So hindi pwede lahi ng Filipino dahil ito yung insulto ng tao na dahil nasabi nila sila, kahit may kalayan na yon, alipin pa rin sila ng King Philip. So hindi pwede yung Filipino lahi. Hindi rin pwede yung lahi na brown. Wala na sa mundo na lahi ng brown, yung Kuya Mengi. Wala na ganito ang lahi. So anong lahi tunay na lahi ng dito tao? Malay. Malay yung Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Brunei, lahat sila Malay. Yung pati sa Singapore, marami din Malay. So yung tunay ng lahi ng dito sa bansa ito, Malay. At tunay na pangalan dito bansa, Maharlika. Ano yung Maharlika? Lugar ng kalayan. Lugar ng tao na may kalayan. Ano sabihin ng Pilipinas? Lugar na yung tao na alipin sila na King Philip. So, tanggalin na lang si President Bongbong Marcos. Yan na gusto ng tatay niya, si Ferdinand Marcos, President Ferdinand Marcos, na balik yung pangalan Maharlika. At yung recognize the people of this country, they should recognize their race is Malay race. Same like Indonesian, Malaysian, Singapore, or Brunei. Same race, Malay. So yan ang tunay na lahi ng tao dito sa bansa ito, lahi ng Malay. And then yung tunay na religion na bansa ito, Islam. Dahil yung Christianity galing sa Spain, pilitan nila na sabi nila kung hindi kayo na maging Kristiyano, papatayin kayo lahat. Kaya yung Luzon, Visaya na maging Christian, yung Mindanao mga Muslim na resistance. Yung mga Muslim sa Luzon, Visaya, lumipas sila din sa Mindanao para resistance. So, hindi sila surrender kay Spanish, hindi sila surrender kay Japanese, hindi rin sila surrender sa American. Lagi sila kalayan yung Muslim sa Mindanao. So, yun ang tunay na kalayan na wala na Spanish na yun, so dapat wala na yung pangalan ng Spanish na King Philip. Okay? At hindi kailangan na sumunod yung religion ng mga galing sa Spain na pilitin nila na yung tatlong Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Dapat isa lang Diyos yung tagapaglikha. Pwede sabihin Allah, pwede sabihin ang banal, ang hari, ang dakila, ang mahabagin, ang maawain, ang generoso, lahat ng mataas na pangalan, hindi pwede sa kanya tawag Ama dahil hindi siya ama, wala siyang anak, wala siyang asawa. Isa lang siya. Si Jesus, hindi siya anak ni Diyos, siya anak ni Maria, likha ng Diyos galing sa nanay lang, katulad si Adam, walang tatay, walang nanay. Si Jesus meron nanay. Si Holy Spirit, isang anghel, likha ng Diyos sa paliwanag. So, hindi rin siya Diyos, Holy Spirit, siya isang anghel. Si Jesus, hindi rin siya Diyos, tao, alipin, propeta, galing kay Maria, na bakit si Maria na maging buntis dahil na pinadala ng Diyos yung utos niya. Sino dala ng utos niya? Si Holy Spirit. Sino ba si Holy Spirit? Isang anghel. Likha ng Diyos sa paliwanag. Siya yung dala siyang katawan tao papunta kay Maria para bibigay siya ng yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos. Maging buntis siya kahit wala pa siyang asawa, na yung excel niya fertilized dahil sa utos ng Allah. So hindi kailangan siya ng sperm. Hindi kailangan siya na asawa. So buntis siya na dahil sa utos ng Diyos. So ano religion ng Diyos saka si Jesus? Si Diyos likha kay Jesus. So Jesus isang tao, anak ni Maria, likha ng Diyos, galing sa nanay. Hindi galing siya sa tatay dahil wala siya tatay, wala si asawa wala si Mary na asawa. Okay, so isa lang Diyos, Allah. Si Jesus tao, propeta, hindi anak ni Diyos, so wala na yung anak ni Diyos. Si Diyos hindi siya ama, at yung Holy Spirit isang anghel ng Diyos, likha ng Diyos sa paliwanag. So kung tanggalin mo anak at espiritu, so isa lang Diyos, hindi siya ama, siya ang Allah, siya ang hari, siya ang banal, siya ang dakila, siya ang tagapaglikha. So that's a message for tonight.